niya. Dahil po sa motor, para po pambili ng motor. Nya. Dahil po Okay. namin po sir, kasi po nagbi-business po kami ng churros before. Diyan po sa Manila, nagdi-deliver po kami. Tapos po sir, ang kailangan po kasi namin nun is service dahil wala nga po kami service pang deliver. So ang ginawa po namin is naglabas po kami ng motor which is Yamaha X-Max nga po. Okay. Pera niyo po lahat yun. Yung 100, bali nag-down lang po kami sir kasi hindi po namin siya kayang i-fully paid. Ang nag-fully paid po nun sir is yung sir po niya na sundalo po. Yun po yung nag-fully paid ng 260,000 dun sa motor. Sino po? Kamag-anak niya? Hindi po niya kami, bali sir kasi dati nagtitraining po siya ng pagkasundalo. Yung sir Yun niya. Okay. Opo, sir. Officer niya Yun po. sundalo. Magkano po inailabas yung pera? Ako po sir, ang dineposit ko po sa account niya is 140,000. Tapos nag-add po siya ng 10,000 para po pang down dun sa sir po niya na 150,000 po. Okay. So, in the end, ano nangyari? Tapos po, bali, dun kami sa sir niya po sir nagma-monthly ng 18,000. Twice na po kami nakapagbigay ng monthly. Ako din po yung nagbayad sir, pera ko po. Tapos po, nitong February lang sir, February 17 sir, nagpadala ako sa kanya ng 24,000. Bali yung 15,000 dun sir is pang down dun sa motor, pang monthly po namin. Tapos yung 9,000 po is pang paayos daw po ng motor kasi may sira nga po. Dahil Okay. ang plano nga po namin sir is aakyat po siya ng Baguio ng February 18 po. At ano nangyari? Natuloy ba yung pag-akit sa Baguio? At Hindi anong po, gagawin niya sir. sa Baguio? Bali po kasi, umuwi po ako dito sir sa Baguio kasi po para po sana magbakasyon dahil nga po medyo naging toxic po yung relationship namin dahil marami po ako nalaman about sa kanya. Tulad ng? So, tulad ng? actually sir, ilang beses ko po siya nahuling ng bakla po. Idol, sagutin ko lang po yung sinasabi niya na 180. Kasi kung may 180 po na utang, Idol Rafi, dapat po may kasulatan. First po, yun po, di ba po? Sir, napakagaling niyo po, sir. Pwede na siguro kayong mag-practice ng law kasi alam na alam niyo po kung paano kayo lumusot. Okay? Of course, hindi na niya naisip na magkaroon kayo ng kasulatan because at that time, sobra ang trust niya sa iyo sapagkat nabighani siya sa iyo, sa iyong kagwapuhan. Kaya nawala na sa kanya yung bang magkaroon ng isip na, teka muna, kailangan ng kontrata dahil pera ito, malaking pera to. Nawala na sa kanya lahat yon because she was in love with you head over heels, kung tawagin. At yun po'y napagsamantalahan nyo. Pasensya na, sir, sa word, ano? At saka, by the way, sir, sir, straight talk to lalaki. Hindi po maganda na nagagamit nyo po inyong kagwapuhan para mamera sa mga babae at the same time mamera sa mga beki. By the way, Opo. sir, may dagdag ko, sir, may mga staff kami sa TV5 na mga beki Opo. na takot lang po magreklamo dahil ayaw nila maglantad at ayaw nila mapahiya. May problema din po sa inyo. Sila din po ay naanuhan nyo rin. Hello po, Medyo Sir na, Rafi. medyo na style nyo rin. Ni isang sorry nga po, wala akong narinig sa kanya. Alam niyo po, Sir Rafi, ilang beses yan, nung nagmamansari kami, sinasurprise ko siya sa relasyon namin, Sir Rafi. Ako yung lalaki. Ako yung nagbibigay. Helmet, binilang ko siya ng helmet kasi gusto niya. Binigay ko yun sa kanya, Sir Rafi, kasi mahal ko po siya. Gusto ko lang po siya matuto ng lesson niya na tama na po yung panloloko niya, sir. Kasi grabe po, ginost niya ako. Kung Paano hindi mo niya po sigaret? intention yun, Sir Rafi, bakit hinintay niya muna magpadala ko ng 24,000 bago niya ako i-ghost? Correct. Di ba, Agree. Sir Rafi? Ibig sabihin, sir, intentionally yung ginawa niya. Intentionally. So, Okay. yung Camille, ulitin ko, nakipag-usap ako ng maayos. Hindi ako nagtago. Pao, Hindi ako nagtago ka, bigla ka nawala. Ilang beses kitang kinontak. Nag-reach out ako sa'yo, sa mga kapatid mo, lahat ng kaibigan mo, minessage ko. Pero Ito, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Ang nangyari, Camille, is nung time na nakita ko, di ba sinabi ko sa'yo naharang ako na aksidente? Which is hindi totoo. Ayaw mo Totoo. makipag-video call Pero sa akin, di ba? Ako record. And then, sinasabi mo naman na
yung sa kuya mo, kinokontak nila. Nakontak nila. Kaso, ang ginawa nila, pinost nila through social media. Hindi ka namin pinost. Magbigay ka ng screenshot na pinost ka namin. Nag-message sige. ako a few And friends. then yung mga dun sa mga friends through circle of- Nag-message kami through your friends para ma-reach out ka namin dahil nagtatago ka. Ni isang Hindi ako text, wala ko na-receive sa'yo, Pao. Ni isang text. Hindi ako nagtatago. Okay. Grabe yung Kasi- ginawa mo sa akin. Hindi mo ba alam, ha? Okay. Grabe Sandali lang yung po, sandali po, depression ma'am. na Excuse me, iniwan ha. mo sa akin. Ito, kukonsulta tayo sa batas. Makinig kayong dalawa. Attorney Garrett Tungol, Yes, sir. Yes, sir. nakamonitor ka sa pinag-uusapan ng dalawa? Yes, sir. Mukhang may accusation na pinerahan daw po ang ating complainant. Nagamit ni Sir Paulo yung kanyang kaugapuhan na para ma-inlove itong si babae at itong si babae bigay ng pera kay lalaki. Ngayon, nakita ni babae na very clear na sa kanya na mukhang naisahan siya at naloko. Ano ang stand ng batas dito? Okay, sir. Sa ganitong cases, it's always a toss-up between qualified theft or estafa. Ang difference lang po kasi ng dalawang yon is sa qualified theft, kinuha yung pera mula sa'yo dahil pinagkatiwalaan mo siya with the possession of your bank account. Ang estafa naman is binigay mo sa kanya yung pera dahil siya ay nagsinungaling. So, there is the difference of the money was taken or the money was given. Yun po ang crucial question dito. Ang nakikita ko po sa kwento ni complainant is that binigay niya yung pera. So I would say that in this instance, it is estafa. The crime is estafa. sir. Estafa. Okay. Ano yan? Ilang counts? Kasi tuwing bigay, nakailang bigay ata si ma'am? 2 or 3 times? So each bigay is 1 count. Am I correct? Yes, sir. That is correct. Every time na may false pretense na sinabi niya na I need the money for this, pero hindi naman, that is 1 count of deceit. That is 1 estafa, sir. Okay, sige. Ilang taon ba ang estafa? It would depend sa amount, Sir Rafi, no? Pero based sa computation, sa preliminary computation of 180,000, it would not be so long, Sir Rafi. Siguro 4 years lang yan. Expression correctional. 4 years. Okay, sige. Okay, salamat, Attorney. Sandali lang. So, Attorney Garrett, ang all she has to do, si Miss Camille, is pakita niya yung mga resibo, yung mga bank transfer sa account nitong si Sir. Yes, sir. At yan ay pwede nang gamitin na ebidensya sa korte. Tama? Ang effective po Money na transfer. evidence, yes, sir, before the fiscal is yung withdrawal slip or yung bank online transfer. Yun po, okay Bank po. online transfer na meron naman si Ma'am Camille. In fact, Yes. pati mga conversation, meron Yes, din. sir, kung ano ba yung Sa- ginamit na representation para ilabas yung pera na yun. Maganda rin pong ipakita yun. Okay. Thank you, Attorney Garrett, tungong lang No AXIS problem. party list. Okay, so Ma'am Camille, Yes po, Sir Rap. pwede ko kayo magdemanda ng estafa. Tutulungan po namin kayo. Kami po magpipinance doon po sa Yes po. legal battle ninyo. Sa oras na humirit ng pera ang isang lalaking nanliligaw sa inyo or boyfriend ninyo, naghirit ng pera, hindi po kayo mahal niyan. Believe me, believe you. Ang mahal niyan yung pera ninyo. Okay? Sana yung mga kababaihan nanonood ngayon. Maging yung mga Becky, nanonood kayo ngayon. Dahil biktima rin mga Becky. Ilan din. In fact, meron taga rito, ayaw lang niya lumantad, kasama rin po siya na na-stylan, sabi niya.